para maganda. O sige, pasok. O ito daw si Mike Defensor ay Dirty Tricks Department. DTD. Tingnan ninyo kung gaano kabobo. Ito si Claire Castro, mamamangha kayo. Putang ina. Akala nyo nakakita na kayo ng bobo? Hindi pa. Ngayon nyo palang makikita. Pakinggan natin kung gaano katanga itong spokesperson ng Malacanang. Muling binira ng Malacanang ang kredibilidad ni former Congressman Mike Defensor. May pasaring din ang palasyo sa Lead Defense Counsel ni former President Rodrigo Duterte. Nagbabalik si Ivy Reyes para sa detalye. Muling bumanat ang Malacanang kay former Congressman and Duterte ally Mike Defensor. Sangkot din sa nasabing usapin ang isang secretary ng Ano na naman, nabubulol ka. Nagpagganyan kasi pagka nagsisinungaling eh. Sige, secretary ng Dirty Tricks Department. Dirty Tricks Department, may ganun ba? May Dirty Tricks Department ba? DTD. DTD, Dirty Tricks Department. Nagpapatawa siya pero hindi siya nakakatawa. Ano yung talagang department? Noon, na si Mike Defensor. What I mean is DENR, secretary pala siya dati. Utang ina niyan. So, bago siya mag-speech, itong tatanga-tanga na ito, nag-iisip siya. Kung ano kasi DENR, Department of Environment Department of Environmental and National Department of Environment and National Resources, DENR. Gusto niyang maka-come up ng meaning doon sa DENR na Dirty Tactics Department. Ang inabobo. Wala siyang naisip na okay na yung D, dirty. Yung E, wala siyang maisip. Shit, wala akong maisip yung N na lang. D-E-N-N. Ano ba yun? Wala rin ako maisip D, department. D-N-R. R, ano yung R? Wala rin ako maisip. DTD na lang. Department of Tactics. Dirty Tactics Department na lang. Ang ina, magpapakul lang siya. Ano pa siya? Mali. D-E-N-R pala. Kutsa, kung ako gagawa, kahit ngayon, kaya kong gumawa eh. Kaya lang, ayaw ko baka may maisip ka eh. Department, DENR, dirty, engot, diba? Ganun, gagawa ka rin lang eh. Dirty, engot, dirty, engot, ano pa yung N. Namo. Dirty, engot, namo. R, ano yung R? Raulo. Department, diba? Ay na Dirty Tricks Department. Ano yun? Klaseng joke yun. Sabi ko nga sa inyo, patanginan to, mang-iinis lang to, nakakainis pa siya eh. Hayop talaga naman tong inutil na ito. Ano yun? Sige, ano ba yan? Nagsilbing kalihim ng Department of Environment and Natural Resources si Defensor bago naging Chief of Staff ni former President Gloria Macapagal Arroyo noon. Sa usapin ng umano'y mga dating Marines na nagpaparatang ng kickbackan sa pagsulong sa ICC charges ni FPRRD, kasaysayan na raw ang pwedeng maglarawan sa legasiyan ni Defensor. Inulit ng palasyo ang komento ni dating NEDA Secretary Winnie Monsod tungkol kay Defensor. Iko-quote ko lang po ang kanyang sinabi. Ang hilig mo mag-quote. May kuto ka ba? Tangina ka, para kang koto. Pucha, ba't mo i-quote si Winnie Monsod? Sino ba si Winnie Monsod diyan sa kaso na yan? Bakit ba sinisira mo yung kredibilidad ni Mike Defensor bilang isang tao na gusto maimbestigahan yung pagnanakaw sa Pilipinas? Tapos i-quote mo si Winnie Monsod. Ano ang koneksyon ni Winnie Monsod dito? Tanga, pumunta ka sa kapitbahay ni Mike Defensor. Sigurado ako may mga mangilan-ngilan doon, maraming mga negative na sasabihin kay Mike Defensor. Ganyan na may mga kapitbahay, di ba? Hindi naman bati-bati lahat yan. At si Winnie Monsod, anong connection ni Winnie Monsod sa kaso ng 18 na military na nagsabi na magnanakaw ang mga putang inang congressman? Kasama niyang amo mo. Luka-luka. Luka-luka ka. Di ba? Pucha, anong kanilaman ni Winnie Monsod? Anong sinabi ni Winnie Monsod? Defensor has a history of either influencing witnesses or training witnesses or making witnesses disappear. Kung ganun, ang issue natin, si Risa Ontiveros, ganyan din. Kasi ito, opinion to ni Winnie Monsod kay Defensor. Nakasuhan ba si Defensor ng kahit isang beses? Nakasuhan siya tungkol dito sa mga paratang ni Monsod sa kanya? Tsaka sino ba si Winnie Monsod? Wala namang kwenta, tao rin yan. Ngayon, si Risa Ontiveros, hindi ba ganyan din? Meron siyang kaso ng parang kinasuhan siya ng kidnapping.
ng tampering of evidence. Yung mga, 'di ba, yung alias rin kinakasuhan din siya na nagbabayad siya ng mga testigo. Meron pa yung sa Farmally, ganun din, nagbabayad siya ng mga testigo. So ibig sabihin kung nag-a-apply yun kay Mike Defensor dahil sinabi ni Monsod, so ibig sabihin si Risa Ontiveros, pwede na rin natin sabihin na taga Department of or Dirty Tactics Department. China, nilaglag mo naman masyado si Risa Ontiveros. Ikaw naman, Isa sa defensor sa mga itinuturong nasa likod ng presscon na mga umano'y dating Marines. Una nang binansagan ng palasyo si defensor bilang Ador Mawanay 2.0. Naging kontrobersyal si Mawanay noon dahil sa kanyang peking salaysay. Pagdating naman sa reported cases of drug-related killings sa Marcos administration, sasagot naman daw ang pamahalaan basta't may ebidensya. Pero ang sigurado raw may due process sa gobyernong ito. At bagamat hindi raw Sinungaling talaga may due process daw. alam sa ICC proceedings ni FERRD, sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Lead Defense Counsel Nicholas Kaufman na hindi utos na pumatay ang ibig sabihin ng salitang neutralize. Ito magiging teacher ng Ingles. Si Claire Castro, pakinggan nyo. Pero sa Pilipinas, pag sinabi mong neutralize, and ang gumamit nito ay ang law enforcement agencies, military, when you say neutralize, it's a euphemism for killing. Gago. Bobo. Ikaw lang yun, tanga. Ikaw lang naman ang tanga na Pilipino na pag sinabi neutralize, di mo maintindihan, hindi ka marunong mag-Ingles. Nakanta ka nga ako talaga kung paano ka naging abogado Unang-una sa lahat, di ka na marunong magsalita ng Ingles on your own, hindi ka pa marunong magbasa. Binabasa mo na yung English, mali-mali pa So, ang pagkakaintindi niya at gine-generalize niya sa Pilipinas daw, ang ibig sabihin ng neutralize, kill. Tanga. Tanga. Matatalino mga Pilipino. Magagaling tayo mag-English. Sa buong Southeast Asia, isa tayo sa mga proficient sa English. Ikaw hindi ka proficient, tanga ka Kailan pa sabi ko nga sa'yo, ako nga, alam ko when you say neutralize, alam ko, nagdadrive ako, ikaw nagdadrive ka. Ano ang ibig sabihin ng neutral? Ibig sabihin, lalagay mo doon sa gitna, hindi siya paabante lang, hindi siya paatras lang, pwede siyang umabante, pwede siyang umatras. Bobo. Ano sinasabi mong, so, kung meron, dapat, i-interpret nito. Hindi ikaw, tanga ka Bobo ka Paano kang mag-i-interpret ng salitang neutralize, tapos, idadami mo pa kami sa Pilipinas, ganun, gago. Pag sinabi ko ba, na-neutralize mo na yung manok, gago. Sasabihin ko kagad, did you kill the chicken already, mommy? Abnormal ba to? Naiintindihan naman ng tao ng mga Pilipino, kahit nga tricycle driver, kahit nga walang pinag-aralan Alam ng tao ang English ng pumatay, patay, kill, death. Alam nila yun. Ikaw lang hindi nakakaintindi. Mantakin mo ang ibig sabihin ng neutralize sa'yo. Kill. Utang ina, paano ka naging abogado kung ganyan? Diyos mio. Pati yung word na tukhang, sa Filipino term, pag sinabi mo na tukhang ka, o itotokhang ka, it means kill. Hindi. Putsang ina, yan ang sinasabi ko sa'yo Ikaw lang ang nagsasabi niyan dahil tanga ka nga. Propagandista ka. Hindi ibig sabihin na natukhang, tinokhang yan Tinokhang ka marami akong kaibigan na ganyan kong biruin. Putang ina, natokhang ka Noong panahon ni Duterte, alam ng mga Pilipino na yung tokhang katok, bobo. Visayas at Mindanao, mga Bisaya speaking provinces yun nandiyan dyan. Pag sinabi mo sa kanilang tokhang, ang isipin nila patay, gago. Tangina, wala nang kakatok sa bahay pagka ganyan. Kaya nga yung sino ba yun? Katok mga misis. Tangina, wala nang ganun. Bobo talaga Visayas at Mindanao, when you say tokhang, alam nila ibig sabihin nun, kakatok. Paano mo sasabihin na ang ibig sabihin nun mapatay ka? Biruan nga yan dito sa Metro Manila. Tangina, tinukhang yan nung panahon ni Duterte. Ngayon, Ngayon, putya, ang payat, addict na naman. So, ibig sabihin, buhay. Tinukhang yan, ibig sabihin, buhay. Simple lang naman kasi. Pinatay yan nung panahon ni Duterte. He was killed nung panahon ni Duterte. Walang nagsasabi na tinukhang yan nung panahon ni Duterte tapos patay. Walang ganun. Anong naging nakalagay doon sa death certificate? Kaya nga death certificate, wala naman nakalagay tokhang certificate Di ba? Nakalagay ba doon tokhang certificate? Kaya nga death certificate kasi alam naman Pilipino ibig sabihin ng death. Alam naman Pilipino ano ibig sabihin ng kill. Alam ng Pilipino lalo ano ibig sabihin ng tokhang, lalo na yung mga Bisaya. Ako, hindi naman ako ganun katalino, but when you say, Boss D, neutralize it. Neutralize the situation. Normalize the situation. Yun yung ibig sabihin nun, but kill? Tanginan to, inutil.